ibuksan po yung mga Bible po natin sa aklat po ng Matthew o Mateo. Magbabasa po tayo sa chapter 11, verses 28 hanggang 30. Babasahin ko po sa Pinoy version. Sa screen makikita niyo po yung NIV and MBB version po. Matthew 11, verses 28 to 30, ang sabi po dito, si Jesus po ang nagsasalita, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin, dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakakita kayo ng kapahingahan sa akin, dahil madaling dalhin ang pamatok ko, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa umagang ito, sa isang magandang araw, upang ang bawat isa, as one family, we can worship you, and we can serve you, and we can bless your name. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagsamba, hindi lang po physically dito, and even our families online. Dalangin po namin ang magkakaroon ng isang puso't damdamin na pasalamatan ka hindi lamang sa nagdaang linggo, kundi sa bawat yugto ng aming buhay, because you are always with us, to guide us and bless us sa lahat ng pagkakataon. At sa mga oras nito, we pray the same, na pangunahan mo po kami, ikaw ang mangusap sa bawat isa, ikaw ang magsaayos ng aming mga pandinig, ng aming mga puso, nang sa ganon, yung mga salitang karapat-dapat namin at kinakailangan po namin marinig upang maranasan at patuloy namin ma-experience ang buhay na nanggagaling sa inyo, ay marinig po namin at ma-experience. Lahat po ng matututunan po namin, dalangin po namin na may sa buhay po namin ang mga ito. Muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga oras na ito, sa katagumpayan ng iyong gawain. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. Pwede po tayo po. Last time. Hindi malapit siguro. Yan. Lalayo ko na lang. Thanks na po. May... Hindi ko lang kung mo yung logo ba? Medyo ngongo ang ano ko, ang boses ko. So, bilang pagpapatuloy po natin sa ating series on my favorite life verse. Yung last time is yung Matthew 18. Okay? 19 to 20 ang ating pinag-aralan. Ngayon, babalik naman tayo a few verses before. Ang pag-aaralan po natin ay yung Matthew 11, verse 28 to 30. Marami po sa atin, nung narinig siguro natin ito, ang usually na minimemorize lang natin dito yung verse 28. Tama po? Kayong mga nahihirapan at nabibigatan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun yung memorize natin. Pero yung buong verses niyan, may kadugtong po yan. Ang sabi ni Jesus, "Take my yoke. Dalhin mo itong pamatok ko at matuto ka sa akin. Learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Kung ikaw ay nahihirapan, nabibigatan, sasabihin siya ni Jesus, ganun ba, nahihirapan ka? O ito, bibigyan mo itong, dahil isuot mo itong pamatok ko, at bibigyan lang kita ng magaan na pasanin. Ganun po ba ang ibig sabihin nitong verse na to? Or, is it something na nangangako siya na ang buhay ng isang Kristiyano, basta kasama mo ang Diyos, wala nang problema, wala nang stress, hindi ka na mabibigatan sa buhay. May iba't ibang interpretasyon po ang mga tao, but most of the time, gustong-gusto po natin itong verse na to dahil it gives us hope. Lalong-lalo na kung dumadaan ka o dumaan ka sa isang pagsubok sa buhay na kung saan ginawa mo ng lahat. Diba?
Ginawa mo ng lahat, and yet, you are not seeing yung isang bagay na inaasam-asam mo o pinapangarap mo. Pwedeng isang problema na hopefully masolusyonan. Pwedeng isang sickness na pinagpapray mo, na pumunta ka sa doctors for several days or months, and yet, wala nakikitang progress. And sasabihin sa iyo ng word o sasabihin sa iyo ng mga kilala mo, hindi, ilapit mo lang yan sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya lahat ng iyong kabigatan. At sa ganon, magkaroon ka ng kapahingahan. And most of the time, gano'n natin ini-interpret itong verses po na ito. Kinakapitan natin siya sa oras po ng ating mga mabibigat na pasanin sa buhay. Because this somehow promises us na meron pang hope, meron pang pag-asa na kahit gaano kahirap yan, kahit gaano ka-imposible yan, pag ibinigay mo sa Panginoon, parang automatic, lahat yan, masasolve na yan. And gano'n natin siya in-interpret. Sa araw po na ito, pag-aaralan natin kung ano po yung konteksto nitong verse na to, nang sa ganun, maiwasan natin yung mga iba't ibang bagay pa kung paano siya nami-misuse. Title po ng pag-aaralan po natin today is, I will give you rest. Okay? So, hango po siya sa Matthew 11:20-30, and based siya sa ating series na My Favorite Life Verse. Pinag-aaralan natin dito yung mga dangers behind using God's Word out of its context. Nagiging delikado yun kasi namamali. Hindi lang tayo namamali ng interpretation, is kundi namamali po tayo ng mga bagay na hinihingi sa Panginoon. Okay? So bilang pagpapatuloy po, ito yung mga common. Paano siya nami-misuse? Una po, yung binanggit natin kanina, ginagamit natin siya as a secret weapon para tanggalin ang lahat ng mabibigat na problema natin sa buhay. Whether problema na tayo ang may gawa o problema na ipinatong po sa atin ng sitwasyon, ng pamilya, ng work, or anything na sinasabi mong hindi ko to deserve, nahihirapan ako, pero kailangan ko itong pagdaanan. So, ang sekreto, Matthew 11:28, bigay mo lang sa Panginoon. Yan yung number one na common na misuse o maling paggamit. Number two, mali ang paggamit nito kapag hindi mo kino-consider yung verses 29 and 30. Ano po yung verses 29 and 30? Ito po yung take my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Dahil po, itong message po na 20, hindi mo siya makakomplete yung meaning niya kung hindi mo i-consider itong next two verses. Number 3, na maling paggamit nito, kapag iniisip mo na ang Matthew 11:28-30 ay patungkol sa buhay ng isang Kristiyano na playground. Na kapag Kristiyano ka, dapat okay lang lahat. Kapag hindi okay, bigay mo sa Panginoon yan, siya na bahala. Kasi kapag hindi maganda nangyayari sa buhay mo, hindi ang Christian life. So, mali po yan. Maling interpretation po yan. Misuse number 4 is yung tinatawag po na kapahingahan na binibigay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibigay mo lang sa Kanya eh. So, ihilata na lang ako sa bahay, mag-stay na lang ako sa bahay, wala akong gagawin patungkol sa aking problema. Total, sabi ng Panginoon, ibigay ko sa Kanya. Oh Lord, eto ang problema ko. Malaki ang pangangailangan ko sa pera. Pero sabi mo, come, lalapit ako sa iyo, Lord. Lord, mabigat ang problema ko. Tapos, sabi mo, Lord, lahat ng kabigatan namin at lahat ng paghihirap namin, ibigay namin sa iyo. O Lord, ito kung ano bayad ng utang ng mga utang ko sa kapitbahay ko, I have faith, Lord. Di ba may mga ganon tayo minsan? And personally ako, may mga pinagdanan din ako sa buhay na ang interpretation ko when we come to God with our problems at binigay natin sa Kanya, all of it, pwede na natin pagkatiwala na wala na tayong part. Pero hindi po ganun ang sinasabi ng verse po na to. Hindi tayo ginagawang tamad nitong verse na to dapat. Okay? So dapat maunawaan natin siya sa original na
context o sitwasyon kung paano siya ginamit, nang sa ganun makuha po natin yung lesson, paano natin siya gagamitin. Okay? The immediate context po na to is si Jesus Christ po ay nagpe-perform, nagpipreach ng gospel at the same time nagpe-perform ng mga iba't ibang miracles. Sa story po na yan, ang dami niyang pinerform na miracles, although hindi dinetalye. Marami siyang pinerform na miracles sa area po ng Galilee. Sa Chorazin, sa Bethsaida, sa Capernaum. Ang dami po niyang mga iba't ibang miracles na ipinakita to teach people na siya po ay pinadala ng Panginoon. And He has the power and authority, hindi lang sa kalangitan, kundi dito sa lupa. Kaya yung message na binibigay niya sa tao is a message of a new life. Okay? Subalit, yung sitwasyon po ng mga tao that time, hindi naman po lahat, tulad ng binasa po ni Ate Kayla kanina sa Jeremiah 6:16. Diba? Ang propeta po doon, o Panginoon, nangungusap sa pamamagitan ng propeta, na lumakad po tayo dun sa mga tinatawag na tamang daan. Subalit, ano po yung ending ng verse 16? The people refused to walk in it. Alam na nila kung ano po yung way of life na sinasabi ng Panginoon. Subalit, tumatanggi po silang lakaran yung ganung uri ng buhay. And in the same situation, ganito po yung nangyayari po doon during the time of Jesus. Hindi lahat ng audience o tao, even mga Jews, hindi lahat po na nakakarinig po sa Kanya, naniniwala o sumusunod dun sa mga message po ni Jesus. Because that time, ang katuruan po is, you must follow the laws. All of it, even yung mga detalyehan na ginawa ng mga religious leaders. Diba? Ilan po ba yung main laws po? Dalawa. Love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. Love your neighbor as yourself. Diba? Then, in-expound po yun. Pag in-expound mo yun, yun yung Ten Commandments din. Yun yung essence din ng Ten Commandments. But in order for people na masunod po nila yun, in every walk of their lives, yung mga religious leaders, ang dami po nilang ginawang interpretations of that laws. Tulad ng pagbuhat ng carpet, it is a form of work. Therefore, binabiolate mo ang Sabat. So, in-interpret mo nila yun, at pinorse po nila yung mga tao na kung gusto mong sumunod sa Panginoon, dapat sinusunod mo ng maigi yung mga laws. And that is very difficult. Imaginein mo, kung may 10 commandments, sino dito sa 10 commandments, lahat yung perfect na susunod yung kada araw? Hindi mo na nga masunod yung 10. What if nagkasundo tayo, kung gusto mong manatili dito sa WCF, kailangan sundin mo itong 600 laws. Di ba lalo mong pinahirapan yung tao? Sa halip na ang tao ay ma-experience niya yung ganda ng relasyon sa Panginoon as He follows God. Di ba? Lalo mo siyang pinahihirapan. And ang sinasabi ni Jesus doon, you are putting a heavy burden to the people. Dahil ang dami niyo pong hinihingi na all of these religious duties na kailangan po nilang sundin. Na sa halip na maging gumanda o mag-grow yung relationship ng isang tao sa Diyos, napipilitan siya na parang tumingin na lang sa grade. Napapansin niyo po ba yun? Nag-aaral po ba kayo sa school? For example, pinag-aaralan niyo yung science for the benefit na gusto mo kasi yung science eh. At love na love mo yung science. Or nag-aaral ka ng science dahil gusto mong pumasa sa subject na science. Magkaiba po yun. Pareho kayong pumasa, pwedeng si Kayla ay love na love niya yung science, si Aaron gusto lang niyang pumasa. Sa exam, pareho kayong perfect. Pero sino yung nag-benefit at nag-grow? Yung love na love niya yung science. In the same manner, ganun din po sa laws. Di po ba? Kung gusto niyo po ba, sinusunod kayo ng mga anak ninyo dahil may mapapalalang sila sa inyo. Na kapag sinunod kayo, bibigyan niyo ng pangmerienda. O kapag sinunod ninyo, ibibili niyo ng bagong cellphone. Hindi love po yun. Because it is expecting something in return. So, naging ganun po yung sitwasyon ng mga tao when it comes to following God. Kaya hindi na siya love eh.
Ang commandment ay love. Tama po? Love the Lord your God with all of your heart, mind, and strength. Love your neighbor as yourself. Yun yung command. Pero hindi na siya. Naging commandment na siya na, nasusunod mo ba to? Itong mga commandments na to, laws na to. Hindi na siya something na magaan dalhin. Naging pasanin na siya sa buhay. Kaya pansinin nyo, kung ang anak nyo ay nag-aaral, at ang treatment nyo sa kanila, kailangan silang makapasa at kailangan silang mag-number 1. At hindi nyo priority na matuto sila. Ang priority nyo mag-number 1 sila. Sa tingin nyo ba, paano lalaki yung bata? Ang iisipin niya, ang mahalaga, nasusunod niya yung sets of requirement mo. Hindi dahil mahal mo siya, kaya pinipilit mo siyang matuto sa school. Paano kung hindi siya naka-perfect? At yung laban niya sa school naka-perfect? Sasabihin mo, mahina siya. Sasabihin mo, kulang pa efforts mo, anak. Hindi na po love yun. Bakit? Nawala na po yung pinaka-essence kung bakit siya nasa school. The same manner, nawawalan ng essence ang laws ng ating Panginoon kapag sinusunod natin yun for the sake na masabi natin sinusunod natin. And not for the very reason na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Yun yung main message na sinasabi ni Jesus dito po sa setting na to. Okay? Kasi yung mga tao, despite of hearing yung good news na sinasabi ni Jesus Christ, they are ignoring Jesus Christ. Okay? In-specify niya dyan yung Chorazin, Bethsaida, Capernaum. Capernaum, doon siya galing si Jesus. Matthew 11:25 to 27, sabi ni Jesus Christ, buti na lang, Ama, doon sa mga humble. Ang ginamit niya dyan, the poor, the babes, ibig sabihin, mga bata. Yung may kakayahang tumanggap ng pagtuturo, buti sila yung nakakarinig sa iyo. Kasi even mga religious leaders, they do not listen to Jesus. Dahil nakakulong na sila dun sa kaisipan na kailangan mong sundin to. Itong sets of rules ng mga ito. For the sake na masunod mo yun. At wala kang mamintis at masabi na sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, sa harap ng banal na templo, ikaw ay malinis at matuloy. Image mo na sa kapwa mo, yun na yung priority. Sa halip na image sa Panginoon. Kaya pagdating ng 28, verse 28 hanggang 30, nangusap na si Jesus, mali ang sinusunod niya na way of life. Okay? Para kayong nasa school, pinipilit nyo mag-aral ng mabuti, na huwag magkamali, dahil gusto nyo lang makakuha ng perfect score. Pero in essence, wala talaga kayong natutunan dun sa subject, kasi minimemorize nyo lang. Tama po? Natatandaan niyo po ba yung pinag-aralan niyo sa science? Hindi po. Pero nakakakuha pa kayo ng mataas na marka. Tama, di ba? Yun po yung ibig nating sabihin when it comes to following God. We can memorize everything. We can go to church every Sunday. We can do ministries sa bawat opportunity. We can set Bible studies. But hindi tayo nagbabago. At hindi lumalalim yung pagkakakilala natin sa Panginoon. All because we do not come to God. But we are, ang tawag doon, ipinagmamayabang natin sa Panginoon. Oh, Lord, kita mo to? Eto lahat ang ginagawa ko tuwing Sunday, Lord. Minsan nga, Sabado ba, Lord, nahaluan ko pa yun ng DS. Minsan, weekdays pa, Lord. Dahil ang dami talaga na kailangan pasukan ng ministry, pinapasukan ko. So, pagmamayabang mo yun sa Panginoon if your intention is not to love God. But if your intention is, ginagawa mo yun dahil expression yun ng love mo sa Panginoon at love mo sa tao, it makes the difference talaga. Yun yung setting po nitong binasa po natin na Matthew 11, 28 to 30. Hirap na yung mga tao. Sa napakahirap na perfection, maka-perfect score bilang isang mananampalataya. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag na kayo pakahirap dyan. Lapit kayo sa akin. Tuturuan ko kayo ng tamang paraan ng pamumuhay.
Hindi isang buhay na napakabigat gaya niyan. Baka perfect ka man dyan, hindi ka lalapit sa Panginoon. Okay? Malapit na sa heaven, no? Malapit sa heaven. Sabi ni Jesus Christ, ang kailangan ko yung willing mag-submit. Ang kailangan ko yung willing magtiwala, willing matuto. At kapag willing yung tao na yun, bibigyan ko siya na yung tunay na kapayapaan na inaantay niya. Kasi, tatandaan niyo po, wala namang lumalapit sa Diyos na walang ibang motive kundi ikabubuti din nila. Tama po, kailan tayo nananalangin? Kapag may problema. May problema ako sa ganito, Lord. Hindi ko alam paano gagawin. Lalapit ako sa iyo. Diba? Lord, i-bless mo nga kami. Diba? Every time na lumalapit sa Diyos, lagi tayong may hinihingi behind it. Tama. Sino sa inyo lumapit na kayo sa Panginoon at ang reason nyo lang is, Lord, lumalapit ako kasi love lang talaga kita. Gusto lang kitang makausap at gusto ko lang malaman kung proud ka din sa akin. Bihira. Paminsan-minsan siguro, pero bihira. Gusto niyo po ba sa mga anak niyo? Ganun. Ako, mamamahal. Binuking ako, pero okay lang. Ganun po talaga ako. And, di ako dadaylan. And nakita ko po na kailangan ng discipline. So, yung ginawa po ni Jesus Christ dito sa Matthew 11, verse 28 to 30, it is an invitation. Okay? Sa inyong lahat, napagod na mag-review ng science, at ginagawa lang yung pag-review ng science para makakuha ng 100 scores sa science. Pero gusto niyo talagang matutunan ang science, lumapit kayo sa akin. Papalitan lang natin. Kayong lahat na talagang nagsisikap na lumapit sa Diyos at gustong makilala siya. Pero lagi niyong nararamdaman na may kulang pa rin, lapit kayo sa akin. Ganun ang sinabi ni Jesus. Makikita na po yung setting? So ngayon, based on that, aalala natin, bakit niya po ginamit yung mga ganong kataga? Kasi kung gusto niya pag-aanin yung buhay ng isang tao, bakit niya bibigyan ng pamatok? Hindi po ba natanong yun? Kung gusto mong bigyan ng magaan na buhay ang isang tao, ba't mo siya bibigyan ng burden? Okay? So, dyan po natin aaralin yung Matthew 28, Matthew 11, verse 28 to 30. So, naunawaan na po, yun po yung immediate context, yun po yung intro po natin. Ito yung pangalawang intro po natin. Para madali nyo maunawaan yung customs at yung pamamaraan ng buhay noon. Okay lang po ba? Magkukwento muna ako. Okay. Bilang ba kayo makinig ng kwento? Hindi nilolabas siya. Okay, ang title po ng pag-aaralan po natin ay Mahina. Gusto ko lang bumitaw. Okay. Kwento po siya ng isang batang ox na hopefully matutunan niyo itong lesson na to. Pag nakuha niyo yung lesson nitong story, may intindihan niyo yung Matthew 11:28 to 30. Okay? So, ang kwento po nito ay patungkol sa isang batang ox. Itong ox na to, bata lang siya. Pero dahil nasa edad na siya na kailangan niya na magtrabaho sa bukid, pinorse na siya ng kanyang amo, nung may-ari po sa kanya, na araruhin niya po yung bukid. Ang problema, wala siyang kaalaman sa pag-aaral. Every time na nasa bukid siya, naiinitan, okay, medyo nagre-rebelde, yung the way na mag-aaral siya ng bukid, walang pattern. Minsan diretso, minsan kaliwa, minsan paikot-ikot. At naiinis yung amo kasi walang direksyon, walang maayos na lupa na pwede nang simulang tamnan. Dahil itong ginagawa ng batang ox ay hindi maayos na pag-aaral. Kung saan direksyon. Okay, ganyan po. Kaya nung nakita po nitong amo, sabi niya, kinausap niya po yung isang matandang ox. Sabi niya, halika nga dito.
Ano yung po ba yung gusto niyong pangalan dun sa mas matandang ox? Kas. Kas. Ha? Si Kas na lang yung bata, si Kai. Okay. Si Kai yung batang ox, ha? Si Kas naman, sabi nung amo, Kas, halika dito. Tignan mo si Kai. Kung saan nagpupunta. Minsan nakatayo lang, minsan paikot-ikot. Walang direksyon. Ang pag-aaralan niya ng bukid. Pwede ba? I-guide mo siya. Pwede ba tulungan mo siya? Anong sabi ni Kai? Opo. Dahil yung matandang ox na si Kai, si Kas, may discipline. Alam niya yung value ng ginagawa niya. Na kapag hindi niya nagawa ng tama yon, may epekto dun sa satisfaction ng amo. Kaya, everyday, pag si Kas ang nagtatrabaho, tuwid. At mabilis na naaalalo na maigi yung bukid, at mabilis na nakakapagtanim yung amo niya. Kaya ang ginawa ni Kai, is pinagmasdan niya sa una itong mga gawi ni Kai. Okay. At napapansin nga niya na si Kai medyo distracted. Hindi, si Kai. Kasi, kumbaga, ikaw nga naman, pinipilit ka sa isang uri ng buhay. Sabi, magtrabaho ka, ba't yung iba kong kasama nakahilata lang? Tama? Nakahilata lang sila, samantalang ako, mag-aalala ako ng bukid. Ayoko na ng ganun. So, nagre-rebelde siya. So, nung nakita niyang ganun yung sitwasyon po ni Kai, at bilang pagsunod sa amo, si Kas po at si Kai po ay inilagay ng kanilang amo sa isang pamatok o yung yoke na tinatawag. Okay, yung yoke po na yan, yun yung kahoy. Okay? Inilalagay po yan sa may leeg at yan po yung ginagamit na panghila ng pinaka-alano, yung bakal na may patusok sa lupa. Tama po, no? Alano tawag doon. Sa una, habang naglalakad po si Kai, ay si Kas, hirapan pa. Si Kas, siyempre mas matangkad, mas malaki siya, mas malakas siya, at mas mature siya. Diretso yung lakad niya. Pero si Kai naman, habang naglalakad siya, nakatingin siya sa mga ibang ox na nakahilata lang, na walang ginagawang, kundi magpahinga lang. So, nadidistract siya. Gusto niya pumunta doon, magpapahinga din ako. Bata lang din ako eh. Hindi. Napupwersa siya dahil iisa lang yung yoke, napipilitan siyang sumunod dun sa diretsong paglakad po ni Kas. Sa una, nagre-rebelde siya talaga, nagpupumilit siya, pero dahil iisa yung yoke, napipilitan po siyang matutong maglakad ng dire-diretso. Eventually, natapos po yung maghapon, at pagtapos po ng pag-aaralan po nila, natuwa yung amo. At pinakain niya ng maraming dayami, itong dalawa, at pinainom niya ng malamig na tubig. At sinabi ni Kas kay Kai, tignan mo yung naaralan nating magkasama. Tapos tumingin po si Kas, si Kai, at hindi siya makapaniwala ng ganda ng ginawa po nila. Ang sarap pala at ang dali lang palang mag-aralan ng bukid. At ganun lang pala siya gawin. Dire-diretso lang. Huwag madidistract. Huwag titingin sa kaliwa, huwag titingin sa kanan. Dire-diretso lang. Ito lang pala yung tamang daan. Dire-diretso. Okay? So, noong una, di ba? Distracted, nagre-rebelde, pero yung mga sumunod na araw, unti-unting natututunan ni Kai ang paglakad ng tuwid. Until dumating yung time na hindi niya nakasama yung matandang ox na si Kas at may kasama na rin siyang mas bata. Ano po yung naging lesson ng story? Natuto yung batang ox sa matandang ox sa pamamagitan ng tinatawag na yoke. Yung yoke, yung nagsilbing connection po nila. Sa pamamagitan ng yoke, tinuruan ng matandang ox, yung batang ox, kung paano maglakad ng tuwid. In the same manner, yung sinasabi po ni Jesus Christ po sa atin. Ganda nyo,
Mamaya pa-picture tayo. Nakasmile na sila. Kanina, di ba malungkot? Pansinin niyo yung picture kanina. Oh. Eh ngayon, masaya na siya, di ba? So dahil natutunan niyo na yung ganda ng buhay, na hindi pala pahirap yung sinasabing uri ng buhay na tinuturo sa atin ng Lord. Nagiging mahirap siya kapag nagre-resist tayo. Yung mismong buhay na binibigay sa atin ng Diyos, magiging pabigat yun kapag ayaw nating sundin. Kahit na alam ng Panginoon na yun yung makakabuti sa atin. Naunawaan po. Huli na po ba lahat? Hindi pa. Okay. Kasi, tulad ng mga tao noon, nasanay sa ganong uri ng buhay, nagbibigay ng bagong hope si Jesus. Sa atin, ganon din po siya. Okay? Same message na binigay ng Panginoon noon, binibigay sa atin. Sabi niya sa Matthew 11:20-30, we need to come to Him. Lumapit tayo sa Kanya, tayong nahihirapan at nabibigatan. Pwedeng mabigat talaga yung ipinapasan sa iyo na pagsubok, o pwedeng ayaw mo yung uri ng buhay na dapat mong lakaran. Talagang mahirap po yun. Tulad ng batang ox. Pero at the end of the day, pagbabalikan mo yung mga magiging decision mo sa buhay pag gano'n ang sitwasyon mo, wala kang magigitang maayos na feel. Wala kang mabuting past o history na makikita. Sapagkat naglalakad ka ng against dun sa tinatawag na flow. Okay? At mahirap po yun. Pag nagmamaneho kayo ng sasakyan at padiretso ang flow ng trapiko, subukan yung bumaliktad. Ang dami yung kahit hindi po kayo banggain, ang dami yung maapektuhang buhay. Tama po? Lahat na makakasalubong nyo, hindi kayo makakatulong sa kanila na makamove forward sila, kundi ihihinto nyo sila. Yung pamumuhay na punong-puno ng burden ay nagdudulot din ng burden dun sa mga kaakibat ng buhay mo. Same message na binanggit ko yan sa kapatid ko nung bata-bata pa po siya, na medyo ayaw niya mag-aaral ng maayos. Sabi ko, pansinin mo yung buhay mo. Oh. Yung buhay mo, ibig sabihin, pwedeng yan ang gusto mo. At kung ang kahihinatnan yan, hindi yun maganda, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Sapagkat ang buhay mo at ang buhay ko magkatugtong. Ang buhay mo at buhay niya magkatugtong. Ang buhay mo at buhay ng mga magulang natin magkatugtong. Ano man ang mangyari sa iyo, ngayon, at sa hinaharap, magkatugtong ang buhay niya. Kaya sinasabi ko, kung gusto mo ang isang buhay na mahihirapan ka balang araw, hindi lang ikaw ang mahihirapan. Mahihirapan din kami at mahihirapan lahat ng mahal mo sa buhay. Kaya kung gusto mo ng mabuting buhay, magtutulungan tayo para. In the same manner dito. Kung gusto mo ng mabuting buhay sa hinaharap, hindi lang para sa iyo. Kasi minsan, nagiging selfish tayo o self-sufficient din. Ako naman to buhay ko naman to Hindi po totoo yun. Kasi ang buhay natin connected siya. Tingnan nyo, dahil may sipon ako, di ba affected kayo? Nahihirapan kayong intindihin, lalo na ngayon, kasi nahihirapan na kayong intindihin yung salita ko Lalo na ngayon. Tama po? Affected kayo. Why? Because as we study yung word po ngayon, habang nakikinig po kayo, sa lumalabas na tunog dito, connected po yung na-exchange po natin. And kung ano man po yung sitwasyon ko, ganun din po yung effect po sa inyo. So in the same manner, ganun po yung tinuro po ni Jesus Christ. So kung ang buhay mo is hindi siya maayos, ang tinutukoy niya po dito, relasyon sa Panginoon. Kasi yung mga kabigatan natin sa buhay, okay, sakit, paghihirap, pinansyal, o ano pa ba yung nagpapa-stress po sa atin sa bawat araw. Hindi po yun yung main na tinutukoy dito kasi may mas mabigat na problema. Okay, yung relasyon sa Panginoon. Kasi gusto man natin lumapit sa Diyos, kung nilalapit lang natin yung para sa kasagutan ng mga problema po natin, hindi nawawala yung pinakaugat Ang pinakaugat is
maayos ba yung relasyon mo sa Panginoon? At yun yung sinasolve ni Jesus Christ po dito. Kaya ano po yung formula na sinabi niya? Unang formula, kailangan mong lumapit. Papansinin mo, the commandment usually sa isang disciple, go. Tama? Go and make disciple. Pero dito, ang pinag-uusapan kasi relasyon, yung sabi niya, lumapit. Kasi, hindi pwedeng ang Diyos lagi lalapit sa atin. Yung paglapit po natin is a sign of our submission. Kasi, kung gusto mong matuto ng isang bagay, hindi mo aantayin yung teacher. Kung gusto mong matuto sa isang bagay, hahanap ka ng mag-mentor sa'yo. Hindi mo pwedeng i-daylan, ba't ngayon, hanggang ngayon, hindi mo pa naiintindihan ng mga ganitong bagay. Hindi ka pwedeng magreklamo na, wala po kasi nag-guide sa akin. Wala man lang nag-i-invite sa akin sa BS. Nung bago po ako, 3 BS ko. Kasi sa dami lang hindi ko maintindihan, pag di ko siya naintindihan sa isa, nag-join pa ako sa iba. Just for the sake na maintindihan ko siya. In the same manner, ganun dapat yung maging attitude when it comes to someone na gustong matuto. Di ba tayo naman pag gusto nating matutunan, willing tayong mag-invest ng oras, ng panahon, ng resources po natin. Hindi pwedeng, aantayin ko yung mga chef na turuan ako magluto. Sino sila? Laki ng pinag-aralan ko. Nasaan pinag-aralan ko? Dapat silang lumapit sa akin. Tama po ba? Tama po, di ba? Hindi po mali yun. Kung sino yung gustong matuto, yun yung lalapit. Kasi, imaginin mo, kung si Aaron, ano yung ayaw na ayaw mo, ano yung isang subject na gusto mong matutunan? Ngayon po yung sa mga major po namin about sa program. Programming. Assuming ang sitwasyon mo ganito. Okay? Magaling ako sa programming. Anong gagawin mo? Aantayin mo ko lumapit o lalapit ka sa akin? Bakit? Ako po may kailangan. Ikaw may kailangan. In the same manner, bakit natin aantayin ng Panginoon na mag-intervene sa buhay natin kung inaanyayahan niya tayong lumapit na sa Kanya dahil alam niya na yung solusyon sa problema po natin? Okay? The first message na sinasabi sa atin ng Panginoon, okay, para maintindihan natin itong 11:20-30, is we must have a humble heart. Okay? Kasi walang natututo sa isang taong proud. Kung ikaw, alam mo na ikaw may kailangan, pero wala kang humility in yourself na magpatuloy, ba't ako lalapit dyan? Mas matanda pa ako dyan. Mas experience pa ako dyan. Ako nga, nag-aaral sa IT. Tapos, sa kanya ako magpapatuloy. Wala pong humility doon. Walang matututo pag gano'n. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Okay? Ibig sabihin, you are living a life na kala mo matuloy sa Panginoon, pero hindi. At sabi ni Jesus Christ, kayo'y aking pagpapahingahin. Tapos ano sabi niya? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Which is, okay, bago pala tayo dumating doon. Okay, yung binabanggit po pala na nahihirapan dyan, sa Ingles yung who weary, o yung sa ibang sali naman, who labor, at tinutukoy po doon yung mga burdens na nilalagay po natin sa buhay. Okay. Anong example po ng mga bagay na nilalagay mo na mali o pabigat sa buhay mo? Kapag ikaw ay sasali sa isang barkada na hindi magdudulot sa iyo ng mabuting values o mabuting impluensya, ikaw ay naglalagay ng labor sa sarili mo. Ibig sabihin, mga sarili mo yung problema na ginawa. Ano naman po yung heavily laden o burden na tinutukoy nung nabibigatan? Ito naman po yung ipinapatong sa'yo ng iba. Okay? Hindi ikaw ang may cause, pero napo-force ka na gawin o buhatin yung mga ganong burden. Okay? Sa setting po kasi na yan, ang pinag-uusapan po dyan, yung mga laws. Di po ba?
There are all 600 plus laws na kailangan sundin ng mga tao. Okay, yun po yung tinutukoy dyan na sinasabi ni Jesus Christ. Ang dami yung kabigatan na ipinatong sa mga tao. Yun po yung tinutukoy po. Pero sa buhay, madami din tayong, ito na lang po, sa pananamit na lang, papansinin nyo, bawat season ng buhay may passion. Na kapag hindi ka nakakasunod sa passion na yun, parang na-outcast ka, na out of place ka. And that is a burden. Bakit? Kahit pwede pa yung damit mo, hindi na siya pwede kasi hindi na siya uso. It is a burden. Na pinipwersang ipatong po sa atin. Tama? Dati long hair. Di ba? Dahil hindi ka long hair, magpapalong hair ka. Para makamukha mo si F5 na yun eh. F5. Nakikita niyo po, ganon din po yung mga kagawian sa church. Na ipinapatong po natin, ipinapakita natin sa next generation. It is a heavy burden kapag hindi yung nagdudulot ng paglapit ng puso nila sa Panginoon. Okay? Naunawaan po ba? Ganon din po, in practical terms, sa ginagawa natin sa ating mga anak. Kapag pina-force natin sila sa isang bagay na hindi magdudulot ng pagmamahal dun sa bagay po. Tulad ng example natin kanina sa school. Dapat rank 1 ka. Kapag di ka rank 1, tamad ka kasi, lagi ka naglalaro, inuuna mo yung lahat ng bagay, maliban sa pag-aaral. Burden po yun. Hindi na mag-enjoy yung bata. Isipin lang ng bata, love ako ni mama o love ako ni daddy kapag perfect score ako. What if hindi? Iisipin ng bata, wala siyang halaga kapag hindi mataas ang score. So, iwiwin niya yung favor mo by doing great at school. Kaya papansinin niyo, common hindi naman lahat. Common sa mga, sabihin natin may kapintasan sa height, sa itsura, sa estado sa buhay, yun yung mga nag-excel sa school. Sabihin, bakit na nga ako eh? Mapapapaskol ko? Maliit na nga ako eh. Kulailat pa ako sa school. Hindi, pansinin nyo, sila yung mga nag-excel. Yung mga tinatawag ng lipunan na gano'n, na may hindi pumapantay dun sa standard ng lipunan. Paano, by next week, nauso na naman yung pagpapaputi. Ilan dito ang puputi? What if nauso yung kulot na buhok? Ilan dito yung magpapakulot? Hindi po ba? Lalo na ngayon, mas madali na pong makonect sa kapwa. Kahit hindi mo kakilala. Tama po. Uso sa ibang bansa, nauuso na din dito. Pagkain na nga ng ibang bansa, yun na yung pagkain natin. Hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa. Ang dali nang i-capture yung kultura po nila. And that is a burden. Kapag hindi ka aware sa isang update o sa uso o hindi mo napanood ng isang video o trending na balita sa social media, FOMO ba tawag doon? Fear of missing out. Hindi ka in. Kumbaga, napag-iiwanan ka na. At ayaw ng tao yung pakiramdam ng naiiwanan. Okay. Kaya lahat ng bagay ginagawa, that is just an example. In practical. Pero dito, ang pinag-uusapan dyan, yung ginagawa nating lahat na sa tingin natin, ito yung maglalapit sa atin sa Panginoon. Okay? Ang hiningi lang pala ng Lord, come. Okay. So dahil, bakit sinabing come to me? Dahil importante po sa Panginoon yung relasyon natin sa Kanya. More than anything na ginagawa natin. So bakit ka kaya nag-praise and worship? Bakit ka kaya nag-lead ng praise and worship? Dahil ba magaling kang kumanta? Dahil ba kailangan ka ng Panginoon? Ang sagot po doon, hindi ka kailangan. At hindi ka karapat-dapat. At wala ni isa man na karapat-dapat. Pero nandyan ka kasi gusto lang ng Lord. Okay.
Hindi mo ginagawa ang isang bagay dahil qualified kang gawin yon. Hindi ako nag-preach dito dahil qualified ako mag-preach dahil nag-aral ako sa school, pinag-aralan ko yung verse, nakagawa ako ng PowerPoint, therefore dapat ako mag-preach. Hindi po yun. Hindi ako kailangan ng Lord. Hindi rin ako dapat to do it. But it is a blessing, a privilege na binigay ng Lord. Magkaiba po yun. Kayang i-deliver ng Lord yung message na gusto niya sa bawat isa. Kahit wala po ako. O kahit wala yung BS leader mo. O kung sino pa yung nagtutulog ko sa inyo. Why? Para hindi natin gamitin yun as something na ipagmalaki po natin sa Kanya. Because lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, we are just partaker. Ibig sabihin, nakiki-ministry. Church to ng Panginoon, gawain ito ng Panginoon, nakiki-join. Yung message na to, hindi ko to message. Hindi ako yung Panginoon. Hindi ako yung papalakpakan nyo na kapag, uy, kinabutan ako, ang ganda ng message, ang galing talaga ni Teacher Jason. Kukunin ako ng Lord pag ganun. Kasi inaagawan ko siya ng, mawa kayo. Inaagawan ko siya ng glory pag ganun. It's not about me, tatandaan niyo po yun. Ganon din po dito. Tinatanggal tayo ng Lord dun sa ganon, tinatawag na self-sufficient. Dapat dependent sa Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng sets of rules, pinupulfill natin yung Christian life step by step para masabing, oh, perfect ha. Tignan niyo ako, nakasuot pa ako ha. Kayo may Bible verse damit niyo. Pwede kong pagmalaki ito. Tama? Hindi ako gano'n. Di po ba? Pero hindi yun yung hinahanap ng Lord. Kaya walang ni isa man ang pwedeng magmalaki na siya ay gumaganap ng isang bagay, nakapuri-puri sa Panginoon, well-deserving siya. Sa favor ng Lord. Lahat yun awa at abag ng Panginoon. At tandaan nyo, sinasabi ng Bible, wala tayong ibang deserve kundi punishment at pagkamuhi ng Panginoon. At dun sa inawit natin kanina, lahat binayaran niya. Lahat nilinis niya. Tama po? Because the Lord, first and foremost, bago niya isa ng tao into discipleship ministry, ang gusto niya, nasa kanya. Disciple niya. Kung disciple ka niya, dapat nag-grow yung relasyon mo po sa kanya. Naunawaan po, lumapit. Number 2, ang sabi niya, pasanin niyo yung pamatok. Kung ikaw ay dating katulad ka ni Kai Ox, ikaw na yung bahala sa buhay mo, kaya ko na ito, Lord. Okay, kaya ko naman sumunod sa iyo, Lord. No? Susundin ko lang naman ito. Mag-aattend lang naman ako ng service. Gagawa lang naman ako ng iba't ibang ministry. Mag-aambag ako ng kaunting tulong sa pamilya, sa simbahan, sa workplace, sa school. Okay na. Walang Kristiyanong nag-iisa. Natandaan niyo po yun. Pag hindi mo kasama ang Diyos, sino kasama mo? Tandaan niyo yan. Pag hindi mo kasama ang Diyos, may kasama kang iba. Ang tao, never siyang nag-isa. Lagi siyang may kasama. Pwedeng kasama na niya ang Diyos o hindi niya kasama. So ano po ba yung pamatok na tinutukoy dyan? Sa culture po noon, ang gumagamit ng pamatok yung mga may hirap. Kasi sila po yung taga-alaga. Nilalagay nila yung pamatok sa mga alaga po nilang ox o mga baka, mga bull. Okay? Para makahila. Kasi malalakas po yung mga ox. Okay? So yung ginagamit siya para i-train yung mga batang ox. Tulad po ng kwento po kanina. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, pasanin niyo yung pamatok at matuto kayo sa akin, sinasabi ni Jesus Christ, siya si Cas Ox. Naman po, yung kwento, kayong mature na ox, ipatong mo yung leeg mo, o ipatong mo itong pamatok sa leeg mo. At sumunod ka sa paglakad mo. Tutulungan kita. Kaya sinabi doon, matuto kayo sa akin. Hindi niya sinabi, bigay mo lang sa akin ang problema mo, ako nang bahala. Hindi po pagiging tamad ang tinutunan ng Lord. Never. Ang ginagawa niya yun. Ang bine-bless niya, gawa ng kamay natin.
Okay? Ibig sabihin, we have a part to play. Number 3, kailangan po niya yung may humility ng puso. Jesus invites us into submission and trust. Okay? Sapagkat ako'y maabo at mapagpakumbaba ang puso. Okay? In the first place, walang inihingi ang Diyos na hindi niya binigay. Okay? Siya mismo, kaya siya nandun sa lupa, that time, in-strip off niya yung ka-Diyos niya. Hindi ibig sabihin hindi na siya Diyos. Okay? Nagkatawang tao po siya. Even though, from the heavens, pwede niya sabihin, sundin niyo yung mga commandments. Hindi. Ipinakita niya how it should be done. Paano i-bless ang Panginoon, paano mahalin ang kapwa, paano tanggalin yung mga pabigat sa buhay, mga kabigatan sa buhay. Okay? Nadulot ng pagkakasala. Yun po yung tinuro po ni Jesus. So ano naman po yung tinatawag na my yoke is easy and my burden is light. Yung easy po na ginamit po dyan na salita ay yung salitang Christos sa Greek. Ang ibig sabihin po, well-fitting. Ibig sabihin po, yung pamatok, nakasakto po siya doon sa hulma po ng leeg po ng batang ox. Hindi siya easy na magaan lang siya. Ibig sabihin, fit. Imagine mo kung yung pamatok, maliit yung arc o yung butas, tas ang laki ng leeg mo. At pinilit na ilagay sa iyo. Bawat hila mo ay isang parusa. Bawat hakbang mo ay isang kabigatan. Tama po? Pero ano po yung sinasabi po na easy? Sakto. Ibig sabihin, kung ano man yung danas mong pagsubok sa buhay, sakto. Kaya ngayon, hindi mo na dapat tignan yung pagsubok mo sa buhay na isang mabigat. Nagiging mabigat yan kasi hindi mo nauunawaan na yung yoke na nakalagay sa iyo, sakto siya. Sabihin mo nga sa akin mo, sakto. Hindi mismo, sakto. Okay? Sakto yan sa iyo na lumapit ka sa Panginoon at matutunan mo yung lesson for that. Kasi kapag tinry mong i-resist yun, at hindi sumunod sa paglakad ng Panginoon, may ihirapan ka. Kaya sabi ng Panginoon, you want to learn? Kay Ox, you want to learn kung ano yung magiging lesson itong buhay. Despite na mahihirap yung inihila mo, sumunod ka sa akin. Kasi habang naghihila ka, naghihila din ako eh. Hindi naman kita pababayaan eh. Okay, hindi mo yan ihilahin na hinihila mo din ako. Tatandaan mo, kapag nasa isang pamatok tayo, okay, at isa tayo ng nilalakaran, makikita mo na magaan lang pala yan. At makikita mo na may lesson kang matututunan. Discipline, okay, blessing, yung perspective, yan po yung ituturo po sa atin ng Panginoon. If your yoke is not fitting, pag hindi fit sa iyo ang isang bagay, kahit damit na lang eh. Subukan niyo na po ano po ba waistline niyo? Sabihin niyo, waistline niyo 34. Okay? Subukan niyo magsuot ng pantalon na waistline ay 32. Kasya yun. Depende sa sitwasyon. Late ka na eh, late ka na. Kasya po yun. Nakapagsuot na po ba kayo ng pantalon na hindi nyo na sinara yung zipper? Yes. Yes. Hindi nyo na sinara. Na hindi kasya. Dati kasya. Ngayon hindi na. Imagine niyo po. Di ba napakaluwag ng buhay? Bawat galaw mo talaga, ay, ang saya ng buhay. Tama? Ganun po yun. Kapag ang pagsubok mo, problema mo, pinoproblema mo pa. Yun po yung ibig sabihin yan. Huwag mo na pahirapan ang sarili mo. Yung problema na pinahintulot ng Diyos, whether kagagawan mo o kagagawan ng iba, nakapit yun sa'yo. Tama, di ba? Yoke mo na nga eh, tapos nagre-resist ka pa. Lalo ka lang mahihirapan. Parang pantalon na hindi na sakto sa'yo, pinipilit mo pa din suotin. Okay. Problema mo tuloy yung maling problema. Kaya mananalo ka sa isang maling bagay. Tama? Winning the wrong victories. Okay?
because you're fighting the wrong battles in life. Pero kapag may battle na pinagkatiwala sa iyo, Panginoon, o ipinahintulad ng Panginoon, ibig sabihin, kaya mo yan. Mahirap siya, hindi naman natin sinasabing i-ignore nyo lahat ng problema nyo. Ang dapat nga harapin nyo na may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Yun ang tinuturo ng Lord. Hindi pwedeng iwasan, kasi hindi mo siya maiwasan. Nandyan na Kung alam mong mangyayari sa problema o posible, yun, doon mo pwedeng iwasan. Pero pag nandyan na, huwag na mag-complain. Wala nang mababago doon Natapon yung kape. Wala nang mababago doon. Natalo ka sa game. Wala nang mababago doon. Kailangan mong matutunan. Naharapin yun. Hindi pwedeng natalo ka, ipapato mo lahat ng nasa paligid mo. Hindi ganun. Gumanti, no? Hindi po. Nagpapaliwanag lang ngayon. Okay. Na ang problema, pag pinoblema mo pa, lalo lang siyang bumibigat. Okay. Sinasabi nga ng Panginoon, ilapit na natin sa Kanya. Kasi marami po siyang pwedeng ituro sa atin. Minsan simpleng verse na hindi mo maunawaan doon, all of a sudden mauunawaan mo. Kapag natuto po tayo, maglakad kasama po. Okay? Number 3, hindi lang po lumapit sa Panginoon, hindi lang pasanin yung pamatok. Number 3, masumpungan po natin yung kapahingahan na galing sa Kanya o yung find rest for your souls na sinabi po sa English. Rest, ibig sabihin po, reconciliation. If you are against God, kahit ano pang mabuting gawin mo, hindi yun magdudulot ng maganda sa kalaunan. So, number 1, kung ano man po yung sitwasyon mo sa buhay, lagi mong isaalang-alang, maayos ba yung relasyon mo sa Panginoon? Yun ang mas unang dapat ayusin. Nang sa ganun, yung kapayapaan na galing sa Diyos, yun yung manahan sa puso mo. Bumabagyo man, may problema man, may pagsubok man, may paghihirap man, may kapayapaan. Kasi hindi yun nakadepende sa kung anong nangyayari sa paligid. Nakadepende yun sa gift of the fruit of the Holy Spirit. Yung peace na nasa heart po natin. Forgiveness of sins. Marami po sa pagsubok natin dahil po sa mga pagkakasala din naman po natin. Freedom from trying to earn salvation. Yung looking good sa Panginoon at looking good sa kapwa. Napakahirap na burden yun. Huwag yung bitbitin. Okay? Yung magpanggap ka na maayos ka na Kristiyano kapag nasa church, pero outside the church, hindi. Mahirap na burden yun. Huwag niyo pong papasukan. Okay? So, mas maganda na kung anong buhay mo within the church, ganun din ang buhay mo outside the church. Dito sa church, pero pag nasa bahay, put a little more of this. Hindi na pag-ibig ang lumalabas sa bibig, kundi mga curses na. Okay. So dapat, walang double life. Yun lang po ang sinasabi. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging buo. Kahit nasaan tayo. Kapag lalakad tayo, Kanya. Tama po? Kasi walang ibang way. Alam ka naman siya yung, Lord, nakakasawa naman yung way of life mo. Dito naman tayo, party-party naman tayo, Lord. Bago naman. Alam ko naman, kaya mong linisin after. Hindi pwede po ganun. Double life ang tawag doon. And confidence in His care and promises. Never naging problema ng Panginoon yung mga provisions para sa atin. Ang pinoproblema lang niya ay yung paglalagay niya. Yung vessel, tayo. Para mong bibigyan ng isang napaka-importanting bagay sa isang tao na hindi niya ma-appreciate at hindi niya nanganawaan. Tandaan niyo po ba yung video noon? Nilagaluan ng babae, yung tatay niya ng chopping book, ng tablet. Napakamahal ng tablet. Eh yung tatay niya, nung tinignan yung gift, ganda naman itong chopping board So nagluto yung tatay niya at ginamit na chopping board, yung tablet. Kasi hindi niya alam na tablet pala yun at kung para saan. Ganon din po sa atin. Ang Diyos may mga nakahandang tablet. Okay? For the sake lang na example.
Pero kung hindi natin nauunawaan yung gamit po nun, baka gamitin natin na chopping board. O gamitin natin na patungan. O gamitin natin sapin. Ang init naman ang upuan dito. In the same manner, ang daming nakahandang blessing ng Lord, ang inaantay niya, maging ready yung tatanggap. Okay? Doon papasok po yung yoke. Tatandaan niyo yung yoke. Hindi yan pabigat kapag susunod ka sa Panginoon. Pero magiging burden yun kapag magre-resist ka. Okay? Hope in every circumstances. So, babalik tayo ngayon sa practicality ng buhay. Teacher, hindi na ba yan pwedeng gamitin? Pag may problema ako sa financial, may problema ako sa pamilya, may problema ako sa trabaho, hindi na ba yan pwedeng gamitin? Okay? Titignan mo lang yung ugat. Bakit pa problema yung pera? Hindi. Panginoon, nakapangutang kasi ako hindi dumating yung inaasahan kong pambayad. So, anong gagawin mo ngayon? Paano mo masusunod ang problema? Pwedeng, ang gawin ng Panginoon doon is, hindi ka na pahiyanin ulit ng kapitbahay mo. Magagalit sa yung kapitbahay mo. Or pwedeng, may kamag-anak ka, o may mahal ka sa buhay na sasalo ng problema. Kahit alin po doon, pwedeng pahintulutan ng Lord. Okay? Pero ano po ba yung main reason bakit ka nagka-problem sa pera? Yun yung susunod ng Lord. Okay. Is it your view or your relationship sa money? Ang yung management mo ba sa money? Ang problema? Baka nag-provide naman talaga ang Lord pero hindi mo lang siya ginamit ng tama. Kaya ka nahirapan ngayon at napilitan ka mautang. Hindi Lord, hindi lang kasi nagkasakit ang anak ko. Babalikan pa rin ngayon yan. Kasi kung susuriin natin mabuti ang buhay po natin, lahat ng mabuting bagay inihanda ng Panginoon. Hindi naman po siguro tayong lahat Job. Naiisipin natin, nangyari to. Okay naman ang buhay ko, sumusunod ako sa Panginoon. Pero nangyari to, na hindi ko naman kasalanan. Hindi po tayo lahat Job. Tatandaan niyo yun. Marami tayo nagiging struggles, problema, dahil kapabayaan din natin. Tulad nitong sipon ko, may part din po ako nito. Paulan. Nagpupuyat. Hindi po ba? Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, ba't di mo pa ako pinapagaling? Ano po? So tatandaan po natin, ibabalik lang tayo ng Lord dun sa tamang relasyon po sa Kanya. Anak, mahal kita, mahal ko yung katawan mo, pero may tamang way paano alagaan yan. Kasi kahit pagalingin kita ngayon, magkakasakit ka rin eventually, ulit-ulit. Kasi, yun, makulit ka. Hindi ka namumuhay ng matuwid. Hindi mo inaalagaan ang katawan mo, hindi mo pinapagpahinga. Naunawaan po. Ibabalik lang tayo ng Lord dun sa tama So, yung problema po natin, tatandaan niyo po, meron po ba kayong problema noon na hindi pa nasasolve? Yes po, yung mukha ko po. Wala naman po. Papa, meron na yung nasusolve. Di po ba? Walang problema hindi nasolve, kahit gaano siya kapigat. Yes. Ba't kayo namang problema pa? Masasolve din siya. Dilipas din. Gawin lang kung ano yung karunungan na ibinigay ng Panginoon, i-execute nyo ng maayos, magtiwala sa Kanya. Dilipas din yan. Kahit naman sa office. Diba, pag madami namin ginagawa, tapos madaming mga foreigners, ano yung foreigners? Mga Argentinians, mga Russians. Yung pag may pinagawa, urgent na yan. Russian. So mga ganun po yung trabaho. Kailan po kailangan? Kahapon. Ganun po yung mga trabaho. Okay? So anong gagawin mo po? Problemahin mo pa? Hindi. Nangyari na yan before Nagawa niyo naman ang paraan. So magagawa niyo rin yan eventually. Ganun natin tignan ang problema. Magbago tayo for the good at huwag tayong manatili dun sa ganung uri ng pag-iisip. Okay? Ang Panginoon lagi siyang ready. Naantay lang niya, tatanggalin yung pamatok kasi pag tinanggal mo yung pamatok na
naka-assign para sa'yo. May ibang pamatok lang na ipapatong. Tatandaan niyo po, yung burden nakapatong sa'yo, okay, para sa'yo talaga yan. Natawa ko. Kasi kapag- Eddie, wow. Okay. Pag yan yung pamatok na binigay sa'yo ng Panginoon. Meron kasi ibang pamatok, hindi naman natin pamatok, nakikipamatok tayo eh. Pakialam yan. O ikaw na ang paaral ha, sa mga kapatid mo ha. Pamatok po ng magulang yon. Hindi ko po sinasabing masama na magtulungan ng magkakapatid. Iyayari po kasi kami. Ako po, proud din po ako na kapag may mga bata na tinutulungan nila yung magulang. At yun naman talaga ang dapat eh, magtulungan sa family. Pero tatandaan ng bata, hindi nila pamatok yon. Pamatok ng magulang. Pamatok ng magulang. Tumutulong ka. Papag-aralin ko si ano? Pag-aralin na lang natin si Kayla. Makikiano tayo, makikianak tayo kaya. Para pag matanda na tayo, si Kayla na bahala sa atin. Nilagyan ko siya ng pamatok na hindi niya dapat pamatok. Tama? Kaya mag-adapt tayo nang sa ganun, may lalagyan tayo ng pamatok. Mahal. Hindi po ganun ang heart. Dapat, kaya yung pamatok na ilalagay natin sa kanila ay matulungan natin sila na lumaki ng may tamang daan, yung ancient path. Ginamit ka, di ba? Yung dating daan. Ancient path. Ano na tawag dati? New path. Bagong daan. Hindi. Yun yung ano eh, kapag ano, kung paano ka manliligaw, yun daw yun. Pag yun eh. Yung dating way. Dating way, okay. Dating daan, okay. Ang point lang po is, maganda na yung plan ng Panginoon eh. Kaya minsan nagtatanong tayo, ano ba yung plano ng Diyos? May plano sa iyo, Diyos. Lakasan mo lang. Kaya, ito po ba yung course na plano ng Lord sa? Alam mo, kahit nasa maling course ka, nagsimula po ako ECE. Ba't ako naging electrical? Nagsimula po ako bago mag-aral, nagsimula ako, gusto ko lang maging technician. Ba't ako nag-engineering na? May mga plano po ako na hindi siya natupad. Kasi, future looking na ako eh. Na ganito gagawin ko, kailangan makatulong sa magulang. Makapagtrabaho agad, so technician, parang months lang po yun eh. Makakapagayos na ako ng TV. Kasi mahilig po ako magkalikot ng mga electric fan. Lahat po sumasabog eh. TV binuksan ko, hindi ko na nabalik. Electric fan, okay, hindi ko na din siya napanda. Pumutok din po. Okay. Mahilig po ako magputing-ting. So kala ko yun yung path ng buhay ko. So yun yung tinry kong tahakin. Pero bakit hindi ako natuloy doon? Kasi kung ano talaga yung plan sa'yo ng Lord, di ba? Basta tuloy-tuloy ka lang. Kung mabuti naman at align naman sa plano ng Diyos sa'yo, okay, kung mabuti naman yung ginagawa mo. May mga detour. Di naman ako, kung nasan ako nag-work ngayon, di naman ako dito nagsimula eh. Kahit pwede kong sabihin, deserving ako. Maganda credentials ko sa school. Maganda passing rate ko sa board exam. Dapat kunin niyo ako. May butas ang baga. May spot. Hindi ako kinuha. Yung ginawa ng Lord. Pasyan ka muna anak, bagyo ka muna. 5 months po ako sa company na yun. Pero mabigat ang loob ko everything. Kasi hindi yun yung pangarap ko eh. Di ba? Ang uniform ko para akong ninja. Alam niyo kung may ninja? Body suit. Sa manufacturing ng mga IC, mga circuit, yung mga nasa cellphone nyo, projector, sa Texas Instrument. Yun po kami, hindi mo makikita kung anong itsura ng kapwa mo. Kasi mata lang kita mo. Body suit po tawag yun. So, 5 months nag-work ako. Then, magpapasko yun. Pagkatapos ng 5 months, ang sabi po sa akin, hindi po re-renew yung mga contract kasi magpapasko. Okay. Try po daw mag-apply by January. Imagine niyo po yun, wala kang trabaho na magpapasko. Wala kang Christmas bonus. At puno kayo ng utang sa family. Ano nyo gagawin yun? Kung sanang ako ay naging technician lang, may trabaho ko ngayon. Tama?
Hindi ba magtatampo ka din sa Lord? Pero nung pinahintulot ng Lord, pagbalik ko ng Pampanga, may tumawag din po sa akin. Pero ang trabaho hindi pang engineer. Naglalatag po kami ng kable, electrical cables, electrical po kable po na eh. Tapos, umayaw na po ako nung pinapakyat po. Alam niyo po ba yung sa mga generation ng kuryente, coal-fired, yung gumagamit ng uling, nag-create ng steam, yung steam magpapaikot ng generator. May mga chimney yun na mataas na mataas. May napunting ilaw sa taas. At dahil technician ka, part yun ng trabaho mo. Hindi ko yung ginawa. Imagine mo yung pumapasok ka ng Monday to Saturday sa isang position na tingin mo sa sarili mo, hindi ko to deserve. Kasi mataas ang tingin ko sa sarili ko. Graduate ako sa ganun school, taas ng credentials ko. Part ako ng mga dean's list, mga ganun. Ang dami ko pong yabang. Okay. Nilaglag ko. Why? Because hindi ako dumidepende sa Panginoon kasi doon. Nakadepende ako sa self-sufficiency ko. Ganon din po yung paglakad po natin sa buhay. The more na nakadepende ka sa sarili mo, dadating ka sa point na na-exhaust mo na lahat. Parang bangko, sa iyo man yung Bangko Sentral ng Pilipinas, naubos mo yung laman. Wala ka nang may buga, wala ka nang may bato. Dadating po tayo sa ganun. Para lang paunawaan natin, kailangan pala si Lord. At nung na-experience mo si Lord, everything changes. Meron na ngayong saya sa lahat ng ginagawa mo. Hindi mo siya ginagawa for the sake lang na masabi mo nagawa mo siya. Pero yung pamumuhay mo, may saya siya. Okay? Sino sa inyo ayaw niyo umuulan? Even sa office, parang pag umuulan, parang na nakikita mo sa mga tropa. Antok. Ano pa ulan? Tubig lang. Tama po? Ano may ganun? Eh, mababasa kasi. Hindi na ba matutuyo? Eh, bago yung payong ko. Mababasa. Isang bay payong. Tama po? Kaya nga may payong eh. Tama po? Ayan na yun. Pinoproblema lang natin yung maling problema. Sa halip na enjoy natin. Di ba noon, ang sarap paligo sa ulan? Ngayon, hindi na kasi dahil sasabihin natin acid rain. Acid rain, mausok na, marami na yung magkakasakit po tayo. Pero noon, pag umuulan, hihiga pa kami sa semento. Kakatapos lang ng pagputok ng Mount Pinatubo, nung bumalik na po kami. Ang daming putik nun, ashfall. Ang number 1 laro po namin, gumawa ka ng bola. Gamit yung ashfall. At batuhan po yun. Tapos yung bubong namin nagko-collapse dahil ganyan po kapal yung ashfall. Okay? Uy, happy birthday, Becky. Sige po, naunawa po, ano po yung message ng Panginoon po dito? Relationship sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, pasanayin natin yung pamatok to learn. Yung pagsubok na dinadaanan natin, it is for the purpose of learning. And find rest. Imagine niyo po yun, naglalakad ka ng may kapahingahan. Hindi po yun hilata. Kapahingahan. Tunay na kapahingahan. Yung physical na pagpapahinga, kailangan po yun. Pero yung kapahingahan ng puso't isip, napakahirap po nun kung wala ang Panginoon. Okay? Kahit nakahiga ka na, hindi ka makatulog. Kahit nakapikit ka na, hindi ka pa din makatulog. Kahit pag-gising mo at gusto mo matulog, okay, wala kang kabayatan. Napakahirap. Kung ikaw ay gaya ni Kai Ox, okay, pagod, nalilito, gustong sumuko o bumitaw at naghahanap ng tunay na kapayapaan. A healthy and glowing relationship with God is the answer. Wala pong iba. Hindi ministry. Hindi paglilid ng BS. Okay? Hindi kung ano man po yung may papagyabang po natin sa iba na tayo ay isang Kristyano. Kundi yung personal relation po sa Panginoon. Yun talaga yung sagot. Pag nag-grow ka doon at lumalim yung relationship, napakadali lang na ng
Napakadali lang ng lahat. Okay? Yes, iniisip mo future, pero hindi ka dependent sa future. Yes, naiisip mo yung past, pero hindi ka nakatali doon. At na-appreciate mo yung present. So, holistic ka. Doon ang yung buhay. Ano sabi ng Lord? Lumapit, yung pamatok kung yung limutan, yung sa ganun, makasumpong ng kapahingan. Okay, kung tayo pong lahat ay tumayo, at magpasalamat po ngayon. Let's pray po. Akilang Diyos, aming Ama, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong word. Salamat sa panyaya ng paglapit sa inyo. Despite our situations, alam po namin, ikaw ay matagal na po naghanda sa mga oras po na ito, sa mga panahon po na ito. Hindi lang po sa aming mga pangangailangan, kundi para dun sa path of life na inilatag mo po para sa bawat isa. Alam po namin na this is the best life na inihanda mo. Dalangin po namin na maging bukas ang aming puso at isipan sa inyong pagtutulog. Bigyan mo po kami ng heart na may humility. Kung sa ganun kami po ay magsabit at magtiwala sa inyo. At pasanay namin ang inyong pamatok. At sa ganun, yung kind of life na yun ay aming matutunan. Dalangin po namin as we walk, manatili po ang aming pagkapit at manatili ang yung paggabay sa amin sapagkat alam po namin na may mga pagsubok, may mga distractions. At hindi po siya magiging madali. But we still trust in you. Na kayo po ang aming magiging sandigan kapag kami po ay napapagod na, kapag kami po ay may pagkaalinlangan, kayo po yung magbibigay ng kaliwanagan at kapayapaan sa aming puso. Hindi nagpapasalamat kami, Ama, because you are very good sa aming mga buhay. Dalangin po namin na sa aming pag-uwi, patuloy ang paghawak mo sa amin at pag-iingat. At ano pong bagay na natutunan namin ay magamit namin so that we can also bless others with your word. At sila po na wala pa sa iyong kawan ay mapasama sa iyong kawan. Dalangin po namin ito sa matamis po na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po.